Pinuntirya ako ng mga babae ko na disipulo. Sa Black Moon Ho ng Kangming Sect, nakaupo sa kama sina Yehongi at Tantay Linging, tahimik na nagko-concentrate. Sinabi ni Yehongi sa kanyang sarili, namumula, talagang mapanlinlang ang demonyong si Bai Qingling at mahusay sa pagkontrol ng mental state ng iba. Iniisip niya si Bai Qingling sa maraming paraan at sinabi sa kanyang sarili, Godfather. Kung ikakasal kami balang araw, siya ba ang maglalakad sa akin sa altar sa kanyang sarili? Sa kabilang bahagi, sinabi ni Tantay Linging sa kanyang sarili, namumula, bakit hindi ko siya natanggihan noong gabing iyon sa immortal washing pool? Bakit may mga kakaibang reaksyon mula sa aking katawan? Tuwing iniisip kong gumawa ng mga bagay kasama si Hongi, may karagdagang lalaki na lumilitaw sa aking isip. Paano ko maiisip ang mga ganitong bagay? Nalason ba ako? Pareho silang nagbukas ng kanilang mga mata, namumula sa pag-isip kay Bai Qingling. Bigla silang nagtinginan. Umubo si Tantay Linging, ubo, habang lumingon si Yehongi. Naisip ni Yehongi sa kanyang sarili, mula ngayon, maaari pa ba akong maging tapat sa kanya? Sa ibang eksena, sinabi ni Bai Qingling habang hawak ang isang tasang tubig, ang mga paghahanda ay halos kumpleto. Sa Sect Master Selection Ceremony, lalaban si Bai Qingling laban kay Meng Hu Daoist. Ang main boss laban sa mini-boss, talagang naaalala ko na pagkatapos mabigo ni Meng Hu Daoist na maging Sect Master, mayroong isang plotline tungkol sa kanyang resurgence. Ngunit kahit may mangyaring hindi inaasahan, mayroon pa rin akong peak experience card at 13 9th grade life shedding insects. Sinabi ng isang system notification, congratulations to the host for receiving new main plot mission. Sinabi ng isa pang system notification, mission objective, patayin si Meng Hu Daoist at ipakalat ang great love ng liberation. Sinabi ng isa pang system notification, mission rewards, 10 despairing slashes of Yama, upper grade pseudo-immortal weapon for killing. Sinabi ni Bai Qingling, Kiasay. Mayroon bang talagang kailangang patayin ang isang matandang ilang daang taon na? System, talagang may lakas ka ng loob na sabihin na ang pagpatay ay isang anyo ng great love. Ngunit ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang isang main plot mission, at iba ito sa orihinal na laro. Sa anong batayan ang system ay nagdidirekta sa direksyon ng bagong. Bigla, sinabi ni Sen Singer, bumabati si Singer sa kanyang guro. Natapos na ni Singer ang mga task na inatasan ng guro. Nang maipadala ang 3 confidential letters sa 3 elders, agad nilang sinabing susundin nila ang mga arrangement ng guro. At nangyari ring nakita ni Singer ang kahanga-hangang ekspresyon ni Meng Hu Daoist nang marinig ang balita. Sa ibang eksena, sinabi ni Luocha Temple Master Meng Hu Daoist, Supreme Nangong, ano ang progreso sa pagkapanalo sa ibang mga Supremes? Isa sa 10 Supreme Elders ng Kangming Sect, si Heavenly Treasure Pavilion Master Nan Gongfang, ang nagsabi, hindi maganda. Una, tila sumusuporta si Supreme Lu Qingfeng sa Yulu Hall. Ang 3 elders na nakakuha ng benepisyo mula sa amin dati ay biglang nawala. Ang mga elder ng Sect Affairs Office na si Elder Ni, Law Enforcement Office na si Elder Aoyang, Beast Taming Office na si Elder Tai, lahat sila ay nagsimulang magkaroon ng mga ambiguous na salita. Bigla, may isang tasang tubig na bumagsak sa sahig at sinabi ni Luocha Temple Master Meng Hu Daoist, ang mga bastard na iyon. Tila grateful sila kapag tumatanggap ng benepisyo mula sa akin, ngunit tinitalikuran nila ako sa mga kritikal na sandali. Kung talagang galitin nila ako, itataas ko ang aking braso at tatawagan ang lahat ng aking mga disipulo para pilitin ang pagpapalit ng leader at lumikha ng bagong Kangming Sect. Isa sa 10 Supreme Elders ng Kangming Sect, si Heavenly Treasure Pavilion Master Nan Gongfang, ang nagsabi, Meng Hu. Maging sensible. Sinabi ni Luocha Temple Master Meng Hu Daoist, sensible. Paano mo gusto akong maging sensible? Sa hindi bababa sa ngayon, sa 10 Supreme Elders, kasama ka, mayroong 4 na tao ang sumusuporta sa akin. Mayroon akong advantage sa labang ito. Ang upuan ng Sect Master ay magiging akin. Tandaan mo ang aking mga salita. Sa sect ni Bai Qingling, tumawa si Bai Qingling at sinabi, haha, kapag nais ng langit na wasakin ang isang tao, papagawin muna nila siyang. Ang 3 confidential letters ay isang maliit na trick lamang, at nawala na sa isip ni Meng Hu Daoist ang pagiging mabaliw dahil sa kanila. Singer, hindi ka ba curious sa laman ng mga confidential letters? Biglang lumapit si Saint Singer kay Bai Qingling at sinabi, ang guro ang magde-decide kung sasabihin sa akin o hindi, walang kailangang maging curious si Singer.
At kumpara sa mga letters na yon, mas curious si Xinger. Bigla niyang niyakap si Bai Qingling at ipinindot ang kanyang dibdib ng mahigpit sa kanya, nagpatuloy na sinasabi kung paano siya reward-in ng guro. Habang ginagawa niya ito, aksidenteng na-spill niya ang kanyang tubig, na tumama sa kanyang crotch at basang-basa siya. Nagulat si Xinger, bumuka ang kanyang bibig, at sinabi, Sobrang reckless ni Xinger. Patawarin niyo po si Xinger. Agad natutulungan ni Xinger na punasan ito ng malinis. Dahan-dahan niyang pinunasan. Namula si Bai Qingling at naisip sa kanyang sarili, hindi mapaniwala, ang batang ito ay talagang lalong lumalayo sa linya. Hindi ko matel kung sinadya niya o aksidente. Sa ibang eksena sa sacred ground ng Misty Cloud Palace, Mystical Ice Lake, isang grupo ng mga kababaihan ang tahimik na nagko-concentrate sa lawa. Isang whirlpool ang dahan-dahang nabuo sa harap nila. Bigla, sumabog ang tubig, at sinabi ng isang babae, lumabas na ba ng maaga ang ancestral saintess? Sinabi ng kanyang kaibigan, paano mangyayari ito? Katatapos lang ng laban niya kay Demon Lord Qingling, paano siya naging ganito kabilis? Lumitaw mula sa tubig ang isang magandang babae at sinabi, buhay pa ang lalaking iyon. Sabihin sa mga Daoheads ng 4 na malalaking Orthodox sects na magkita kaagad sa akin. Si Daoist sect Daohead Muxinlan. Sa main forum Wanxiang Palace nagtipon ang mga tao. Sinabi ng isang tao sa karamihan, sumusuporta ako kay Temple Master Meng Hu. Gusto naming sakupin ang Central Lands at buhayin si Muxinlan. Isa pang nagsabi, suportahan si Hallmaster Ye. Suportahan ang blood descendant ng pamilyang Ye. Isang matandang lalaki ang tumuro sa ibang disipulo at sinabi, mas mabuting suportahan si Temple Master Ren kung susuportahan mo si Hallmaster Ye, dahil siya ang tiyuhin ni Hallmaster Ye. Isa pang lalaki ang humawak ng robe ng ibang disipulo at sinabi, pareho lang iyon ng pagsuporta kay Lady Ren dahil mas malaki siya. Sinabi ng isang batang lalaki, ako lang ba ang sumusuporta kay Temple Master Bai? Sinabi ng isang matandang lalaki, naglakas loob kang suportahan si Demon Lord Qingling. Sinabi ng kanyang kaibigan, brother, savage ka. Gantimpalaan ka ng isang upuan sa ilalim ng blood storage. Biglang dumating ang isang demonic carriage. Sumigaw ang isang tao, dumating na si Temple Master Hua ng Yinyi Temple. Sumigaw si Xiao Chen sa karamihan, tumahimik kayong lahat. Mag-move out of the way. At sinabi niya sa master ng Kangming Sect's Yin Gi Temple, si Hua Yuerong, Guro, narito na tayo. Lumabas si Hua Yuerong, master ng Kangming Sect's Yin Gi Temple, mula sa carriage at sinabi, nasaan ang mga elders? At lumagpas siya kay Xiao Chen, sinabi ni Xiao Chen, sumasagot sa Guro, darating na ang 10 elders ng main forum at si Supreme Elder Nangong. At sinabi niya sa kanyang sarili, sa harap ng libu-libong tao, hindi niya man lang pinansin ang aking extended hand. Sinabi ni Hua Yuerong, master ng Kangming Sect's Yin Gi Temple, si Nangong Fang. Mukhang ang despicable evil teacher na yon ay gumawa ng maraming paghahanda. May isang tao na nag-announce, dumating na sina Temple Master Ren at Lady Ren ng Xiuluo Temple. Tumingin si Xiao Chen sa likod at dumating ang isang carriage na may giant majestic birds. At lumapag ang carriage habang tahimik ang mga tao. Tahimik na nakaupo si Han Jinyang habang tinitingnan ni Ren Qianfan sa ibaba at tahimik. Pagkatapos ay sinabi niya kay Han Jinyang, aking mahal, ako ay master ng Xiuluo Temple pagkatapos ng lahat. Ang pagmamaneho ng carriage tulad ng isang menial disciple ay medyo sobrang Biglang sinabi sa kanya ni Han Jinyang, nainis ka ba? Narito na tayo. Bumaba ka at lumuhod. Nerbiyos na sinabi ni Ren Qianfan, hindi, mangyaring bigyan ng konting mukha at prestihiyo ang iyong asawa. Biglang tiningnan siya ni Han Jinyang ng seryoso habang kumikislap ang kanyang mga mata at sinabi, ang isang basura tulad mo na ang isipan ay obsessed lamang sa fame, wealth, at appearances ay talagang hindi katumbas ng lalaking iyon. Isipin mo kung sino ang gumawa ng Xiuluo Temple ngayon. Luluhod ka ba o hindi? Biglang bumaba at lumuhod sa lupa si Ren Qianfan. At inapakan siya ni Han Jinyang sa kanyang likod. At matapang siyang tumayo at tiningnan ang karamihan. Biglang nagmuan si Ren Qianfan sa sakit na sinasabi, sinabi ni Han Jinyang, si Hua Yuerong, ang babaeng iyon, napakaaga niyang dumating. At nagpatuloy siyang tahimik na tumingin sa lugar. At sinabi niya, wala pa ba ang masamang lalaking iyon? Tiningnan ni Hua Yuerong, master ng Kangming Sect's Yin Gi Temple, si Han Jinyang at sinabi, Yay. Lumapit si Han Jinyang at sinabi,
Holy Nun, nakikita kong palagi mong tinitingnan ang upuan ni Temple Master Bai. Maaaring mayroon bang secret collusion? Sinabi ni Hua Yuerong, Master ng Kangming Sex Yin Gi Temple, sa kanya, ang Lady Ren ay karapat-dapat lamang na mag-alaga sa basura tulad ni Ren Qianfan. Hindi ka karapat-dapat na makialam sa aking mga bagay. Sumagot si Han Jinyang, oh. Kaya ang bagay ng lalaking iyon ay hindi rin kaugnay sa'yo. Sinabi ni Hua Yuerong, Master ng Kangming Sex Yin Gi Temple, ano ang ibig mong sabihin? Sumagot si Han Jinyang, pagkatapos ng isang malalim na pag-uusap sa kanya, nabuo ko ang isang close alliance kay Temple Master Bai. Ngayon, tutulungan ko siyang manalo sa upuan. Biglang naging seryoso si Hua Yuerong, Master ng Kangming Sex Yin Gi Temple, at sinabi, ano ang sinabi? Naisip ni Ren Qianfan sa kanyang sarili, habang namumula, ang aking asawa ay talagang ginamit si Bai Qingling bilang isang conversation topic at hinarap si Temple Master Hua para sa akin. Nasa puso pa rin niya ako. Ngunit kailan ko maaaring kunin ang aking upuan? Habang nagtitinginan ng malapitan sina Han Jinyang at Hua Yuerong, Master ng Kangming Sex Yin Gi Temple, at nagbump ang kanilang mga dibdib sa isa't isa mula sa enormous size ng kanilang mga chest. Sa ibang eksena, naghanda si Bai Qingling at nagsuot ng kanyang robe. Biglang pumasok si Shen Xinger sa kanyang kwarto at nakita siyang topless at sinabi, Guro, nagpapalit ka ba? At instant na na-in-love siya habang tinitingnan ang katawan ni Bai Qingling at sinabi sa kanyang sarili, ang katawan ng guro ay napaka-perpekto, napakaganda. Kung akin lang ito ng eksklusibo, iyon ang pinakamaganda. At siya ay ubo at sinabi, Guro, narinig lang ni Xinger ang mga bells mula sa main forum. Nagsimula na ang selection ceremony. Pupunta na ba? Sinapak ni Bai Qingling ang kanyang daliri at sinabi, hindi nagmamadali. Kulang pa tayo ng isang trump card na magtatakda kung tayo ay mananalo o matatalo. At ginamit niya ang recording orb. At nagpakita ang isang projection. Sinabi ni Shen Xinger, iyon ba ay ang subordinate ni eldest senior sister na si Hong Qianfan mula sa Crimson Pig Guard? Ang bagay na inaakala niyang dalhin ay ang Kangming Soul Sword. Sinabi ni Bai Qingling, tama. Kapag ang dalawang sacred artifacts ay nasa aking kamay, iyon ang oras na gagalaw ako. Ang espada na yon ay magiging napaka-cool. Habang siya ay naka-green sa excitement. Sinabi ni Hua Yuerong, Master ng Kangming Sex Yin Gi Temple, ano ang sinabi mo kay Bai Qingling? Tiyak na hindi siya madaling makikipag-alyansa sa iba. Sumagot si Han Jinyang, mula sa iyong mga salita, tila napaka-pamilyar mo kay Temple Master Bai. Maaaring mayroon bang secret affair sa pagitan niyong dalawa? Biglang tumawa ng malakas si Menghu Daoist, na akit ang atensyon ng lahat. Sinabi niya, ano ang ginagawa ninyo? Ngayon ay isang mahalagang araw. Hindi ba inappropriate na isama ang mga trivial na bagay? Nagpalitan ng tingin sina Hua Yuerong at Han Jinyang, naisip nila sa kani-kanilang sarili, si Menghu Daoist ay isang malaking problema ngayon. Pagkatapos ay in-announce ni Man Gongfang, dumating na ang oras, lahat mangyaring umupo. Opisyal na magsisimula ang bagong Sect Master Selection Ceremony. Ayon sa mga tradisyon ng sect, ang left protector na si Tantay Linging ang mag-a-announce ng mga kandidato. Binuksan ni Tantay Linging ang scroll at idineklara, si Ihongi ng Black Moon Hall, si Ihongi. May nagsalita sa karamihan, isang maliit na hallmaster ang naglakas loob na tumakbo para sa titulo ng sect master. Sumagot ang kanyang kaibigan, bagamat siya ay blood descendant ng pamilyang Ye, hindi niya lugar ito. Tahimik na nakikinig si Ihongi. Naisip niya sa kanyang sarili, darating ba si Bai Qingling? Ngunit bakit ako eagerly naghihintay sa lalaki? Ang pagsasabi ng mga bagay tulad ng kasal at godfather, mas mabuti kung babaliin mo ang iyong pangako upang mapayapa kitang kamuhian. Nagpatuloy si Tantay Linging, si Hua Yuerong ng Yin Gi Temple, si Hua Yuerong. Naisip niya sa kanyang sarili, bakit hindi pa siya narito? Hindi ba niya sinabing tatayo siya sa aking panig? Pinaglaruan mo ako noong gabing iyon, hindi ka lang naglalaro sa akin, tama ba? Nagpatuloy siyang i-announce, si Menghu Daoist ng Luocha Temple. Sumigaw ang isang disipulo ni Menghu sa karamihan, ang aking master na si Menghu. Siya ang itinakda na manalo. Dinagdag ng isa, si Menghu Daoist. Ang kanyang mga kapangyarihan ay extraordinary. Ang titulo ng sect master ay magiging kanya. Tahimik na naisip ni Man Gongfang, hindi masama, ang temple master ng Luocha Temple ay may hangin ng isang heroic warrior. Si Menghu Daoist, lasing sa kasiyahan, ay naisip sa kanyang sarili, nakita ninyo ba ang lahat?
Ang lahat sa ibabaw at sa ilalim ng entablado ay mga paano mo lalabanan ako? Biglang lumutang siya sa itaas nila at sinabi, mga elders, bakit hindi natin tapusin ng mabilis ang bagay ngayon? Alisin ang mga insignificant na tao at hayaan ang taong ito na makipagkumpetensya kay Temple Master Hua upang magdesisyon ng outcome. Binalaan ni Tantay Linging, Menghu Daoist, bilang left protector ng main forum, binabalaan kita ito ay paglabag sa mga tuntunin. Tugon ni Menghu Daoist, kumikislap ang kanyang mga mata ng pula, mga tuntunin. Ikaw mismo ang dapat na pinakamakakaalam kung paano mo nakuha ang posisyon ng left protector ng law and order. Takot akong walang sinuman ang makakapag-cover para sa iyo ngayon. Lumapit siya kay Tantay Linging at dinagdag, kasama ang iyong pigdog trash na guro. Biglang inilabas ni Tantay Linging ang kanyang espada. Tumawa si Menghu Daoist, isang batang babae na disrespecting ang kanyang senior. Inilabas niya ang kanyang brush at hinarang ang espada ni Tantay Linging, utos na, luhod sa habang nag-struggle si Tantay Linging na hawakan ang kanyang lupa, naisip niya sa kanyang sarili, hindi ako maaaring lumuhod. I-disappoint ko siya eh. Ginamit ni Hua Yuerong ang kanyang mahika, at bigla, naramdaman ni Tantay Linging na ang kanyang lakas ay pinalakas. Nagawa niyang putulin ang brush ni Menghu Daoist. Sumigaw si Menghu Daoist, ang aking precious Chori. Hua Yuerong. Hindi ito magtatapos. Lumapit sa kanila si Hua Yuerong at sinabi, Menghu, ang iyong kalaban ay ako. Anong uri ng skill ang i-embaras ang isang junior? Bigla, sinabi ni Beast Taming Hall's Hallmaster Luo Fenghu, dahil sinabi ni Temple Master Hua yon, ang Hallmaster na ito ay magtuturo sa kanya ng isang aral bilang isang junior. Biglang tumalon si Ye Hongyi mula sa kanyang upuan at sumigaw, naglakas loob kang mangbuli kay Sister Lingin Left Protector Tantay. Sinabi ni Hua Yuerong, mukhang mayroong ghosts sa tabi ng matandang. Mas mabuting hayaan ang isang sect master candidate na harapin ka. Sumigaw si Han Jinyang, may mali. Hindi sila maaaring magkumpetensya ng ganito. Kung tatanggapin niya ang provocation mula sa isang non-candidate, nahuhulog siya sa bitag ni Menghu. Sinabi ni Ren Qianfan, dapat ba akong pumunta at payuhan siya? Malamang nabibigyan ako ni Menghu ng konting consideration. Habang nagsasalita siya, sinuntok siya ni Han Jinyang sa mukha na itinapon siya. Sumigaw siya, ikaw na duwag. Umalis ka sa daan. Sinabi ni Man Gongfang, Supreme Nangong, ito ing. Sumagot si Supreme Nangong, walang problema. Hindi ba ito ang angkop para sa aming estilo bilang isang demonic sect? Ang isang sect master ay dapat na may kakayahan pagkatapos ng lahat. Naisip ni Ye Hongyi sa kanyang sarili, buwisit, nagkamali ako. Kahit talunin ko si Hallmaster Luo, lalabas ang ibang Hallmasters na sumusuporta kay Menghu Daoist. Inasar ni Beast Taming Hall's Hallmaster Luo Fenghu, Hallmaster Ye, ano ang naisip mo ba na ang suporta ay nasa iyong panig? Walang silbi kahit maghintay ka para kay Bai Qingling. Si Menghu Daoist ay nagmaster ng Great Compassion Soul-Stealing Technique. Ang kanyang kapangyarihan ay umakyat sa tuktok sa pagitan ng apat na Temple Masters. Tungkol kay Bai Qingling, takot akong matagal nang na-cripple siya ni Sentes Mu. Kaya hindi siya naglakas loob na magpakita sa Sect Master Selection Ceremony. Nagpatuloy si Luo Fenghu, anong uri ng dog-ass demon lord si Bai Qingling? Mas mabuti siyang maging number 1 loser sa East. Kung talagang may lakas siya ng loob, bakit hindi niya ako patayin ngayon na? Bigla, na-incinerate si Luo Fenghu sa kalahati habang isang matinding apoy ang tumupok sa kanya ng instant. Lumitaw si Bai Qingling, sinabing, hindi sa iyo ang desisyon kung sino ang Sect Master. Sinusuportahan ko si Hallmaster Ye, si Ye Hongyi, na magmana ng posisyon ng Sect Master. Lumating si Bai Qingling kasama si Shen Xinger, kumikislap ang kanilang mga tanong niya, sino ang pumapayag at sino ang tumututol? In-announce ni Shen Xinger, dumating na ang Yuluo Temple Master para sa ceremony. Magsisimula ulit ang selection ceremony na ito. Guro, mangyaring umakyat sa entablado. Nanginginig ang karamihan habang umakyat si Bai Qingling sa mga hagdan. Naisip ni Tantay Linging sa kanyang sarili, sa huli ay dumating siya. Demon Lord Qingling. Si Xinger ay na-bewitched at si senior sister ay bound ng evil rune. Hindi ako dapat masway sa kanya muli. Lubos na relieved na sinabi ni Ye Hongyi kay Bai Qingling, Temple Master Bai, narito ka na. Nagulat si Tantay Linging sa eksena. Sinabi ni Bai Qingling kay Ye Hongyi, Hallmaster Ye, mahusay ang ginawa mo. Iwan mo ang natitira sa akin.
Tinawag ni Tantay Linging si Bai Qingling, Temple Master, namumula habang nag-struggle na kontrolin ang kanyang emosyon. Sumagot si Bai Qingling, Linging, nakita ng iyong guro ang lahat ng nangyari. Tila nakalimutan na ng Kangming sect ang isang napakasimpleng katotohanan, ang aking mga disipulo ng Yuluo Temple ay hindi dapat ma-shame. Pagkatapos ay tiningnan niya si Menghu Daoist na tahimik na ibinalik ang kanyang tingin. Lumitaw ang isang system notification, "Congratulations to the host for successfully using Great Love. Nakamit mo ang isang critical hit. Points awarded, 20,000. Kasalukuyang points, 45,000. Ilang sandali bago umalis sa blood storage, nag-consult si Bai Qingling sa system, sinabing, si Menghu Daoist sa ngayon ay isang tunay na deity transformation venerable. Upang kumpletuhin ang misyon ng pagpatay sa kanya, kailangan ko pang gumamit ng ilang items. Hindi madaling makuha ang aking Great Love points. Mayroon bang anumang rekomendasyon ang ipinakita ng system store ang ilang mga pagpipilian, Swordsmanship Gift Pack, 1,000 points Poisonous Insect Gift Pack, 5,000 points Pet Gift Pack, 20,000 points Forbidden Technique Gift Pack, 50,000 points Golden Gift Pack, 5,000 points. Nag-alok ang isang system notification ng isang random recommendation, Poisonous Insect Gift Pack, 20% off. Kailangan lamang ng 4,000 points. Maaari kang random na makakuha ng 3 uri ng poisonous insects na may malaking practical value. Pinili ni Bai Qingling ang Poisonous Insect Gift Pack na sinasabing, magandang timing, nangyari na akong nag-practice ng insect techniques kay Xiao Chen's brother. Ito ang isa. Ang unang insect mula sa gift pack, ang Sharpness Bearing Mantis, ay may kakayahang mag-store ng isang slash sa ilalim ng Divine Transformation Realm at stealthily na i-trigger ito sa harap ng isang kaaway. Ito ang insect na pumatay kay Luo Fenghuo sa isang dalaw kanina. Sa mga outsiders, ito ay maaaring ma-perceive lamang bilang isang magical technique mula sa isang tao sa Divine Transformation Realm o mas mataas pa. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, dapat na siguraduhin ko na maniwala ang lahat na bumalik ako sa peak ng Divine Transformation. Lamang pagkatapos ay maaaring ma-perform ang malaking palabas na ito ayon sa aking script. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-gather ng kanyang kapangyarihan. Nagpatuloy na nag-isip si Bai Qingling sa kanyang sarili. Ang pangalawang uri ng insect mula sa System Gift Pack, ang Thunder Phantom Cicada, ay maaaring kumilos sa puwersa ng isang Heavenly Tribulation. Naguluhan si Supreme Nangong, naisip, ano ang teknike na yon? Hindi ko ito nakita, kahit noong nasa peak si Bai Qingling. Idineklara ni Bai Qingling, ang taong ito ay ayaw magsayang ng oras. Magkaroon tayo ng showdown kaagad, Supreme Nangong. Hayaan ng mga high-level officials sa itaas ng ranggo ng Hallmaster na bumoto para sa sect leader, habang ang natitira sa maingay na mob ay tumabi. Naisip ni Menghu Daoist, maingay na mob. Maliwanag na targeted sa aking mga supporters. Sumagot si Supreme Nangong, hehe, ang sect leader ay dapat na piliin ng sobrang bukod pa rito, ang candidate na si Temple Master Hua ay hindi pa nagsasalita. Naisip ni Menghu Daoist, mahusay. Hayaan silang mag-away muna. Sino ang nagtanong sa iyo na sirain ang aking beloved Chori? Telepathically nagsalita si Bai Qingling kay Hua Yuerong, junior sister. Alam mo na walang sinuman ang maaaring mangbuli sa junior sister ni Bai Qingling. Nainis na sumagot si Hua Yuerong, sino ang junior sister mo? Patay na siya. Ang nakatayo sa harap mo ay ang Veiled Holy Nun, si Hua Yuerong. Pagkatapos ay idineklara niya, ang taong ito ay sumasang-ayon sa mungkahi ni Temple Master Bai. Higit pa rito, urong ako sa Sect Master election. Sinabi ni Han Jinyang, interesting. Gusto kong makita kung anong mga tricks ang mayroon kayong dalawa. Tanong ni Ren Qianfan, hindi ba sila nag-aaway? Bakit ka naka-frown? Tugon ni Han Jinyang, hindi ako maaabala na magsayang ng aking mga salita sa isang tanga. Umaatras ka. Naglakas loob kang Nag-isip si Bai Qingling habang naglalakad patungo sa kanyang upuan, si Xiao Chen, na nasa tabi ni Hua Yuerong, ay nawala. Mukhang alam din niyang wala siyang parte dito. Ang tanging kalaban ko sa entabladong ito ay ang sikat na yon. Sumigaw si Menghu Daoist, Bai Qingling. Palagi tayong nag-stay out of each other's way. Bakit ka ngayon pumapasok at humaharang sa aking landas? Sumagot si Bai Qingling, nag-stay out of each other's way. Kung gayon, ang kapangyarihan ng asong iyon na si Luo Fenghuo ay umaasa sa iyo upang insultuhin ako sa publiko.
Sinabi ni Meng Hu the West, sige. Kung gusto mong maglaro, sasamahan kita hanggang sa huli. Hindi mo ba sinabing hayaan ang mga higher-ups na bumoto para sa Secmaster? Sumasang-ayon ako dito. Sumagot si Bai Qingling, kung maglalaro ka, maglaro tayo. Paano ka naging ganito ka-disgraceful, nanginginig sa galit? Binalaan ni Meng Hu the West, pagsisisihan mo ito, Bai Qingling. Hindi mo man lang alam kung sino ang may-ari ng Kangming Sect ngayon. Tugon ni Bai Qingling, oh. Umaasa akong maaari kang maging kasing mayabang mamaya tulad ngayon. Naisip niya sa kanyang sarili, Meng Hu, pumunta ka rito na direktang naglalayon para sa posisyon ng Secmaster. Ang pinakamasamang outcome na maaari mong i-anticipate ay ang iyong mga kalaban na bumuo ng mga faction at nagtatayo ng bagong powerhouse. Ngunit kawawa ka, pinupuntirya ko ang iyong buhay simula pa. At dito muna nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo ang kabanatang ito, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-subscribe. Malaking tulong ang inyong suporta upang makapaghatid pa tayo ng mas marami at mas magagandang kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.